Ito po ay linggo na mabuting pastol. At alam nyo, sabi ko nga, ito mabuting pastol na ito. Alam nyo, naging malapit ang imahe na ito sa aking puso. No? Meron ako mahiling ikukwento sa inyo. Bakit mahalaga para sa akin yung mabuting pastol? Dahil alam nyo po, minsan, nung kami ay nag-aaral ng kolehiyo, hindi pa kami nakakagraduate, meron kami mga nakaschedule na mga
sabi dito, sa kanilang paglalakbay, meron pa rin silang daladalang bato. Hanggang sa sila ay dumating na sa lugar kung saan sila pupunta. Sabi ni Jesus, nakikita niyo ba ang malawak na lupain na ito? Nakikita niyo ba ang malawak na lupa na nasa harapan natin? Sabi ng dalawa, opo, guro, napakalawak. No? At sabi ng kanilang Panginoon, sabi ni Jesus sa kanila, maaaring ako sa inyo ang lupain na ito na nakikita ninyo sa inyong harapan. At na kayong dalawa, paano naman po, Panginoon? Sabi ni Jesus, nasaan na ang mga bato na inyong daladala? Nilabas ni Pedro yung kanyang bato. Ganon din naman si Judas. At sabi ni Jesus, another instruction was given. Sabi niya, yung mga bato na daladala ninyo, ang nais ko naman gawin ninyo sa panahon o sa oras na ito, ihagis ninyo. Ihagis ninyo yung bato na daladala ninyo. At kung hanggang saan umabot ang bato na inyong ihahagis, yan ang mamanahin ninyo lupain. Kaya ito si Pedro dali-dali ang ibinato ng malakas ang kanyang daladala. Halos hindi makita kung saan umabot yung maliit na bato. At sabi sa kanya ng ating Panginoon, dahil dyan, sa'yo ang lupain na ito. Para sa iyo. At alam niyo na kung ano naging resulta. Alam niyo na kung ano nangyari kay Judas. Dahil malaki ang bato na kanyang daladala, sa paghagis niya ng bato na kanyang dinala sa paglalakbay, hindi man lang umabot ng 5 hakbang. Ang inabot ng bato na kanyang ihinagis. No? At dahil doon, alam niyo na kung ano yung sinabi ni Judas. What is the moral of the story, my dear brothers and sisters in Christ? The importance of listening. Yung kahalagahan ng pakikinig. Kasi alam niyo po, katulad ng binanggit ko nung umpisa, marami namang tao ang nakikinig ng salita ng Diyos. Marami namang tao, maaari ang sabihin natin ay nagbabasa ng Biblia at naaabot ng mabuting balita. Pero marami din sa atin ang katulad ni Judas. Pinipili kung alin ang pakikinggan. Sabi din sa aking kwento kanina, unang instruction ni Jesus, magdala kayo ng malaking bato. Pero itong si Judas, sa takot niya na siya ay mapagod, sa takot niya na siya ay mahirapan, pinakinggan niya ang sinabi ni Jesus, magdala ng bato. Pero mayroong kulang, mayroong iniwanan doon sa binigay na instruction, yung malaking bato. Pero itong si Pedro, dahil sa kanyang ganap at buong pakikinig, kahit alam niya na siya ay mahihirapan sa kanyang paglalakbay, kahit na alam niya sa sarili niya na siya ay mabibigatan sa kanyang dadalahin, ginawa pa rin niya na humanap na malaking bato. May mga pagkakataon po sa buhay natin ito, katulad tayo ni Judas, pinipili lang natin kung alin ang ating papakinggan. Kung ano yung madali para sa atin, okay. Kung ano yung mabuti sa palagay natin sa ating mga sarili, yun ang ating gagawin, yun ang ating susundin, yun ang ating pipiliin, yun ang ating papakinggan. Pero kapag ang ating naririnig, alam natin na medyo mahirap na. Kapag ang ating naririnig, medyo may kasama ng pagsasakripisyo. Kapag yung ating naririnig, meron ng requirement para
mabubuti para sa atin at maging sa ating kapwa. May mga pagkakataon din naman po, tayo ay nakikinig. Totoo naman, nakikinig tayo, yung mga dumadalo ng mga prayer meeting. Pero may mga pagkakataon, nandito nga tayo sa loob ng simbahan, pero yung ating atensyon ay nahahati. Nakikinig ng mabuting balita, pero maya-maya, naku, ang sinabi ko yata, hindi ko napatay. No? Hindi ko napatay ang kalan. Nakalimutan, i-off ang kalan. Nandito sa loob ng simbahan, dumadalaw ng activity, pero yung isipan nasaan? Malayo, naiwan pala sa bahay, o di kaya naman, naiwan mo kung saan, mayroong mabigat ang sulok ng pinagdaraanan. Nakikinig tayo, yes, pero yung atensyon natin, hati. Kaya, hindi pa rin buo yung dumarating na mensahe sa atin. Hindi ganap yung mensahe na tinatanggap natin. At meron din naman ang huli, katulad ng binanggit ko kanina, nakikinig tayo dahil convenient para sa atin, dahil magaan, dahil maginhaba para sa atin yung ating ginagawa. Pero again, katulad ni Judas, kapag when it requires already for us to give an extra effort, kung minsan ayaw na natin. Hanggang dito lang ako. Ito lang ang gagawin ko. Ito lang ang susundin ko. Ito na lang ang pakikinggan ko. Di po ba? Kapag ikaw ay nagre-require na higit sa ating kakayanan, kung minsan ang bilis natin sumuko. Pero yung kahalagahan ng pakikinig na nais ng Diyos para sa ating lahat, lalo higit para sa kanyang mga tupa. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo, ang imahe niya ng mabuting pastol, sinabi dito, nakikinig sa amin ang ating mga tupa. At kung tayo ay nakikinig sa Kanya, ito ang ilan sa mga bagay na magiging epekto sa buhay natin. Yung kahalagahan ng pakikinig na nais ng Diyos para sa ating lahat. Una, sa pakikinig lang wala natin, dapat ito ay nagbibigay sa atin o nagpapakita ng paggalang, ng pagbibigay ng respeto, yung pagkilala doon sa nag-uusap o nagsasalita o kumakausap sa atin. Totoo naman po yung iba, again, sa classroom setup, in order for us to show our respect to the teachers, para ipakita yung paggalang, pagrespeto sa mga tagapagturo, bilang mga estudyante, ano yung dapat ginagawa natin? Dapat tayo ay nakikinig kapag sila ay nagsasalita. Pero kung minsan, mas marami pa tayong nasasabi kaysa doon sa nagtuturo sa atin. Kung minsan, mas marami pa tayong nagiging komento doon sa mga nagsasalita sa harapan natin, sa halip na tayo ay nakikinig sa kanila. It shows disrespect for somebody or someone who is speaking in front. No? Parang ito ay pagpapakita ng hindi paggalang o pagrespeto sa isang tao na nagsasalita, tapos yung mga nasa paligid niya hindi naman attentive. No? Kaya may isang paanyaya din sa mga gawain, hindi mo ba yung paanyaya? Hanggang maaari yung pwesto natin malapit sa unahan, bakit kapag nasa likuran, ang daming umaagaw ng ating atensyon. Ang daming umaagaw ng ating paningin. Kasi sa likod, marami tayong nakikita. Diba? Kapag nasa likuran, wide view. Pero kapag nasa harapan ka, limited lang. Hindi mo pansin mo na yung mga nagaganap o nangyayari sa likuran. Hindi mahahati ang ating atensyon. Kaya yung ating pakikinig, magiging buo. No? At unang epekto nito, bilang mga tupa, bilang mga alagad ng ating Panginoon, ang pakikinig pala dapat na ginagawa natin, ito ay nagpapakita ng ating paggalang, pagrespeto, at higit sa lahat, pagkilala sa ating Panginoon. Dahil alam niyo, kung hindi natin nire-respeto o ginagalang ang Diyos, hindi naman tayo maglalaan ng oras para makinig sa Kanyang mga salita. Pero dahil kinikilala natin siyang Diyos sa ating mga buhay, alam niyo kahit saan tayo magpunta, ito yung nakakatuwang isipin sa ating mga prayer
tatanggapin yung buong mensahe at yung buong plano ng Diyos para sa ating mga buhay, maluwag natin tinatanggap. Maluwag na tinatanggap. Dahil kapag hindi natin tinanggap ng buo ang plano ng Diyos sa ating mga buhay at pinipili lang natin kung ano ang magaan, kung ano ang maginhawa, kung ano ang sa palagay natin ay makabubuti para sa atin, hindi natin buo at ganap na tatanggapin yung biyaya ng ating Diyos. Ulitin ko po, balikan ko yung kwento ko kanina, si Pedro at si Judas. Kapag hindi natin tinanggap ng buo ang instruction o mga salita ng ating Panginoong Jesucristo, sa bandang huli, kakakaunti lang ang ating tatanggapin at mamanahin, kakamaliit lang ng bahagi ng biyaya ang darating sa buhay natin. Pero kung katulad tayo ni Pedro, na lahat ay tinatanggap kahit alam niya nung umpisa mahihirapan siya, anong nangyari sa bandang huli? Malaking biyaya ang dumating sa buhay niya. Second, my dear brothers and sisters in Christ, yung pakikinig na nais ng Diyos sa atin ay kasama pagtanggap. Pangatlo, mga kapatid, kasunod sa pagtanggap natin, kapag natutunan natin na tanggapin ang mga salita ng Diyos, kinakailangan sa ating pakikinig, mayroon tayong malawak na pangunawa. Malawak na pangunawa. At ano yung dapat natin paunawakan? We have to understand
So pagising ko, ito agad yung balita sa akin ng aking brother husband na magpe-prepare kami na breakfast. So ito yung kwentuhan namin. Siyempre maraming ang ingay daw sa mga grupusan sa messenger. Kasi siyempre maraming natutuwa yung mga kasamahan sa simbahan, mga kasamahan sa ibang ministry. So nagsasend ng mga post, ng mga picture, ng mga live news na lumabas na, no, yung bagong Santo Papa. So kanina ko lang po ay nalaman, natama kami nagkukwentuhan ng aking brothers dahil hindi pa ako nakakahawak ng cellphone ko para i-browse o para ako mismo yung makakita ng mga posts, ng mga official statements na meron na tayong bagong Santo Papa. Pero i-share sa akin yung aking brother husband. Sabi niya, sa magandang balita na ito na dumating sa ating simbahan, marami pa rin mga tao, sa halip na matubahay. Alam niyo, mga negatibo pa rin ang naging reaksyon. Bakit? Kasi alam niyo, lalo na sa ating mga Pilipino, sana naman wala sa ating nalungkot. May nalungkot ba sa inyo kung sa nabalitaan ninyo na meron na tayong bagong Santo Papa? Baka may ilan na nalungkot o baka may ilan na nabalitaan tayo na hindi maipaliwanag kung may excite ba magdadamdam, no? Bakit? Kasi nalungkot dahil hindi napili yung ating minamahal na Tagle, Bishop Tagle. Cardinal Tagle, no? May mga post sa social media, no? Nakita yung aking brother sa mga nalulungkot. Bakit? Meron ng bagong Santo Papa, pero bakit tayo nalulungkot pa rin? No? Bakit hindi natin pa matutunan na tanggapin yung mga nagaganap at nangyayari sa ating paligid? Dahil lang yung mga Santo Papa, hindi naman natin patuloy yung mga yun. Kung tayo ay nasa liwanag na, hindi na tayo maaapektuhan ng mga gano'ng balita. Bakit? Dahil alam na natin na kung ano man ang pagiging kalalabasan ng pagtitipon ng lahat ng kardinal doon sa Roma, ito ay kalooban ng Diyos. Ito ay sa gabay at patnubay ng Espiritu ng Diyos. Hindi naman tayo ang mag-decide. Hindi naman tayo ang pipili. Dahil alam mo, higit sa lahat, ang Diyos ang nakakakita sa puso ng mga tao. Sa higit sa lahat, mayroong alam kung sino ang makatagaganap, kung sino ang makatutupon sa panawagan na ito. Dahil alam mo, yung magandang balita na ito sa ating simbahan, dapat na iminagdiriwang ng marami. No? Kaya nakakalungkot para doon sa mga negatibo yung reaksyon dahil hindi daw Pilipino ang napili. No? Dapat hindi na tayo naapektuhan ng gano'n. Dahil tayo ay dinala na ni Jesus sa liwanag. Dahil ang kanyang mga salita, ang mga naririnig natin, dapat ay nagbibigay sa atin ng panibagong isipan, ng panibagong pananaw sa buhay. Pang-apat, sa pakikinig natin, dapat ito ay nagdudulot ng pagbabago sa ating mga sarili. At panghuli, kung tayo man ay mayroong pagbabago
hindi lang para